mag-aalaga ng biodiversity. So, yes, so dapat, kasi alam natin na kailangan natin yung biodiversity or ecosystem. Dapat marunong tayong magpahalaga, marunong tayong mag-alaga para pangalagaan yung ating ecosystem. So, environmental-related illnesses. Humans interact with the environment constantly. These interactions affect quality of life, years of healthy life, live and health disparities. The World Health Organizations define environment as a related health, as all the physical, chemical, and biological factors external to a person and all the related behaviors. Environmental-related illnesses can occur when you are exposed to toxins or substance in the environment that make you sick. So, yung mga illnesses na nararanasan natin, it is from yung sa kalikasan sa biodiversity na nangyayari. Yung mga climate changes, example, yung extreme heat, di ba? Magkakaroon tayo ng high blood pressure, magiging atakihin yung mga matatanda ng stroke, tsaka magkakaroon ng skin cancer, kung masyadong na Expose mababasan. sa sun. So, World Health Organizations, ito yung organizations na globally, they are, yung, nagiging isa yung bawat nations so that they can monitor or they can, para ma-monitor nila kung yung mga sakit na nangyayari sa isang bansa. So sila din yung gumagawa ng paraan para maghanap ng isang mga solusyon sa sakit na nararanasan sa isang bansa. So through the help of the technology, mas madali nilang malalaman kung ano yung naging sitwasyon ng sa lugar na ito. Diba? With yung sa cellphone lang, sa internet, mas madali lang natin at saka sa itong World Organizations is aim din nila na mag-protect ng biodiversity. So, kailangan nila ng World Organizations is the cooperations ng bawat isa sa atin para magiging tagumpay yung pag-aalaga natin sa ating ecosystem. So, to reduce the health impact of environmental factors, a change in perception of the view, the environment as an essential element of health protections would greatly benefit people's health. The environmental should be viewed as a key element for health protections and reduce of health inequalities and place at the center of the primary preventions. So ito nga yung ating World Organizations na sila yung nag-protect ay sila yung nahanap ng mga paraan para magkaroon ng isang yung kunti na lang yung mga illnesses na mararanasan ng mga tao. So the main factors that affect health environmentals are pollution, climate change, ultraviolet radiation, agricultural methods, or the environment. So yung mga pollution na galing sa mga pabrika, yung sa mga malalaking mga kumpanya, tapos yung sa climate change, yung mga biglang malakas yung plant, tapos biglang iinit ng matindi. So, ultraviolet radiations, agricultural methods, built environment. Yung built environment, ito yung mga tao na yung gumagawa rin ng mga infrastructure yung ginagawa nila sa isang katulad ng isang lupa, ginagawa nila ng mga malalaking mga building. So, pinuputol nila yung mga puno, tsaka sa mga puno kasi doon din nilalahan yung mga maliliit na birds at saka mga reptiles. So, kapag pinuputol nila yung puno, is maapektuhan yung mga yung naninilahan doon. Just mas prone sila sa mga pag dito na sila sa lupa nakatira, mas prone sila sa mga malalaking mga hayop. Mas madali sila makakain. So, environmental-related illnesses are heat stroke, influenza, diarrhea, malaria, and cancers. So,
ano natin. Sa malaria, ito yung mga parang ano to, kapag nakagat ka ng lamok, di ba? Kapag hindi tayo naglilinis sa ating paligid, madali tayo maano ng sakit. At saka sa cancer, yung sobrang init, magkakaroon tayo ng skin cancer. So, kaya dapat ay yung mga dapat sa atin mismo magsimula yung gagawin nating pag-aalaga sa ating kalikasan. So, through the help of technology also, mas madali nating ma-detect yung mga kunyari sa mga bagyo, di ba? Mas madali, mas makapaghanda tayo sa darating darating na bagyo through the technology. Television, whatever Mas madali na yung na may predict na so, yun na.